Musta mga kaibigan? Handa ka na bang matakot ngayong araw? Isang misteryo sa probinsya. Isang sanggol na hindi lumalaki. At isang pamilyang nabalot ng kadiliman. Ito ang kwento ng tiyanak na aswang, isang nakakakilabot na kwento ng pagnanasa, paniniwala, at isang sumpang nag-ugat sa dugo. Kung mahilig ka sa mga kwentong nakakagimbal, kababalaghan, at aswang, huwag kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell, at i-like ang video na ito para sa mas marami pang Tagalog horror stories na siguradong tatagos sa iyong kaluluwa. Simulan na natin ang kwento. Kung kaya mo pa. Kabanata 1, ang panata sa punso. Tahimik ang gabi sa liblib na baryo ng San Gerardo. Tanglaw lamang ng bilog na buwan ang daang pilit tinatahak ng mag-asawang sina Rogelio at Minda. Wala silang dalang ilaw kundi isang lumang gasera na kumikislap sa hangin. Bawat hakbang nila'y sinasabayan ng langit-ngit ng tuyong damo at ang huni ng mga kuliglig sa paligid. Sa kanilang harapan, isang punso ang nakatindig, hindi kalakihan, ngunit parang may presensyang nagpapabigat sa hangin. Sinasabing may lamang espiritu ng mga laman lupa o mga engkanto ang mga punso at hindi ito dapat ginagambala. Ngunit sa gabi ring iyon, tuluyan ng binaliwala ng mag-asawa ang babala. Nandito na tayo, mahinang bulong ni Minda habang pinisil ang kamay ni Rogelio. Namumugto ang kanyang mga mata sa pag-iyak at puyat. Kapag ito pa ang hindi umubra wika ni Rogelio, hindi na tinapos ang sinasabi. Ibinaba niya ang maliit na basket ng mga alay, itlog ng itim na manok, ilang bungkos ng kandila, sariwang prutas, at isang piraso ng kanyang sariling kuko. Umupo si Minda sa harap ng punso, at sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang bumulong ng panalangin. Mga bantay ng lupa, mga nilalang ng dilim. Kami humihingi ng habag. 12 taon na kaming uhaw sa pagkakaroon ng anak. Kung kami may pagkukulang, kami ay nagpapakumbaba. Kunin niyo na ang aming katahimikan, ang aming takot, ang aming dugo, makamit lamang ang isang munting buhay sa aming piling. Habang dinadasal ito ni Minda, kinuha ni Rogelio ang maliit na labaha at ginilit ng bahagya ang kanyang palad. Sa puting tela, pinatakan niya ng dugo ang alay. Tumulo ito sa itlog ng manok at tila biglang nag-init ang paligid. Sa likuran nila may biglang nagbago sa hangin. Humangin ng malamig kasabay ng pagpatay ng apoy sa gasera. Nagtayuan ang balahibo ni Minda. Rogelio mahina niyang sabi. Sa kadiliman, may aninong lumitaw sa gilid ng punso, isang matandang babaeng hukot ang likod, may dalang tungkod na yari sa ugat ng puno, at may mga mata na parang salamin, walang kulay, puro puti. Hindi nila nakita kung saan ito nanggaling, ngunit naroon na lamang ito tila bahagi ng dilim. Kay tagal niyong naghintay, anito. Ngayong naghandog kayo, dumating na rin ang kasagutan. Hindi makakibo ang mag-asawa. Parang binibiyak ang kanilang dibdib sa kaba. Gusto man nilang tumakbo, nanigas ang kanilang mga binti. May darating na sanggol. Huwag ninyong hanapin kung saan ito galing. Huwag ninyong alamin kung bakit ito sa inyo. Yakapin niyo ito bilang sariling dugo. Kapalit nito, tumigil ang matanda, ngumiti at nagpatuloy. Ang katahimikan niyong isinakripisyo. Maghanda kayo. Sapagkat ang buhay na inyong pinanabikan ay hindi palaging pagpapala. Pagkatapos noon, bigla na lamang itong naglaho, tila tinangay ng hangin. Bumalik ang liwanag sa gasera. Ang mag-asawa'y naiwan na parang walang nangyari maliban sa kakaibang pakiramdam na may nagbukas na pinto sa mundong hindi dapat pasukin. Kinabukasan, paggising ni Minda, may narinig siyang munting iyak sa labas ng kanilang bahay. Sa harap ng pintuan, may isang sanggol na babae, nakabalot sa puting tela, walang palatandaan kung sino ang nag-iwan. Wala itong galos, ngunit may pulang marka sa talampakan, parang sinaunang tattoo na hugis bituin at may buntot na parang buntis na buwan. Ang kanyang mga matay dilaw na tila gintong ihi ng pusakal, at ang iyak niya'y hindi gaya ng pangkaraniwang sanggol, hating gabi ang tono, malalim at mahina, parang kulong na sigaw ng gutom. Ngunit sa gitna ng pagkalito, binuhat ito ni Minda, niyakap at hinalikan sa noo. Salamat. Salamat sa pagbibigay sa amin ng anak. Si Rogelio, bagamat tahimik, ay hindi maalis ang kanyang tingin sa marka ng sanggol. Parang may nakilala siyang luma, isang alaala ng isang babaeng sinunog sa gilid ng baryo noon dahil sa hinalang aswang. Isang babaeng hindi lumaban habang nilalapan ng apoy. Napatingin siya sa langit. Walang ulap, walang hangin, ngunit ang init ng araw ay tila sinusunog ang kanyang batok. Kabanata 2, ang dumating na sanggol.
Hindi pa man sumisikat ang araw ng muli, ramdam na ni Minda ang pagbabago sa kanilang bahay. Parang biglang lumawak ang silid, parang may gumapang na malamig sa mga dingding, at ang bawat tunog ng sanggol na kanilang natagpuan ay tumatama sa kanyang puso, masakit, matalim, ngunit puno ng ligaya. Pinangalanan nila ang sanggol na ligaya. Baka regalo siya sa atin, Rogelio. Baka ito na ang sagot ng langit. Tahimik lang si Rogelio habang pinagmamasdan ang bata. Sa unang tingin, mukha itong normal, makinis ang balat, may kaunting buhok, at marunong nang dumiin ang hawak sa daliri. Pero habang pinagmamasdan niya ito, parang may hindi tugma. Masyadong tahimik. Masyadong alerto. At masyadong dilaw ang mga mata. Mga panimulang araw. Sa unang linggo, pinilit ng mag-asawa na mamuhay na parang karaniwan. Inilibing ni Rogelio ang alay sa punso noong gabing iyon. Nagpasalamat sila sa Diyos, ngunit si Minda, sa likod ng kanyang pananalig, ay lihim na naglalagay ng gatas at puting bulaklak sa tabi ng crib gabi-gabi. Ang sanggol ay hindi umiyak kapag gutom. Hindi ito umiiyak kapag nilalamig. Pero eksaktong 3:00 ng madaling araw, araw-araw, nagigising ito ng mag-isa, nakangiti, at minsan ay tila tumatawa ng tahimik habang nakatingin sa kisam. Siguro, sinusundo ng mga anghel, birong paliwanag ni Minda, pero may kaba sa kanyang tinig. Sa ikalawang linggo, napansin nilang hindi lumalaki si Ligaya. Hindi ito tumataba, hindi rin tumatangkad. Parang na-freeze sa edad ng isang bagong silang. Sabi ng albularyo sa kabilang baryo, may mga sanggol daw na talagang matagal lumaki, katwiran ni Minda. Ngunit si Rogelio ay unti-unting nababagabag. Isang gabi, habang pinapalitan niya ng lampin si Ligaya, napansin niya ang laway nitong dumaloy sa pisngi, mapula, malapot, at amoy tining na dugo. Ang unang insidente. 30 araw mula nang dumating si Ligaya. Habang natutulog ang mag-asawa, nagising si Rogelio sa malakas na tunog ng pagkabasag mula sa kusina. Napabalikwas siya at dali-daling bumaba sa hagdan, hawak ang bulok sa tabi ng kama. Walang tao sa sala. Pero sa sahig, nakakalat ang mga plato, basag-basag, at nabahiran ng malapot na laway. Maya-maya, napansin niyang bukas ang pinto ng kwarto ng bata. Ligaya. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa loob ng kwarto, nakatayo si Ligaya sa crib, nakatayo, kahit wala pa itong 3 buwang gulang. Nakahawak sa gilid ng crib at nakangiti. Pero ang mga mata nito'y pula at may tumutulo mula sa gilagid. Parang dugo. Napaatras si Rogelio, halos mabitawan ang bulok. Pero biglang dumating si Minda, na para bang wala siyang nakikitang kakaiba. Rogelio, anong ginagawa mo dyan? Bakit parang tinatakot mo si Ligaya? May dugo sa bibig. Gatas lang yan. Huwag mong takutin ang sarili mo. Ipinilit ni Minda na kunin ang bata, at tinabunan ang bibig nito ng panyo. Ngunit habang ginagawa niya ito, nakita ni Rogelio na ang panyo ay agad na nabasa ng pula, at may ngiting hindi karaniwan ang lumitaw sa mukha ni Ligaya. Aling Gloria, ang matandang kapitbahay. Kinabukasan, habang nagpapainit ng tubig sa labas ng bahay, dumaan si Aling Gloria, isang matandang kilalang tagamasid ng mga kababalaghan. May hawak itong tungkod at laging may dalang amuletong rosaryo sa leg. May nararamdaman akong malamig sa hangin, Minda, wika nito habang nakatingin sa bahay. Parang may bagay na hindi dapat narito. May dumaang espiritu kagabi. Alam mo bang walang pusa o ibon ang lumalapit sa bahay nyo? Napatahimik si Minda. Hindi niya rin nasabi kay Rogelio na wala ng gatas ang kanyang dibdib, ngunit si Ligaya ay patuloy pa ring parang busog, kahit walang iniinom. Gusto mo bang ipasilip ko ang anak nyo? Tanong ni Aling Gloria. Ngunit agad itong tinanggihan ni Minda. Hindi na po, Nay. Ayos lang po siya. Tulog pa rin. Pero hindi naniwala si Aling Gloria. Habang papalayo, nag-iwan siya ng isang babala. Hindi lahat ng hinihingi ay biyaya kapag dumating. May mga batang ibinabalik ng lupa hindi para mahalin kundi para singilin. Ang bangungot ni Rogelio. Gabi niyon na naginip si Rogelio. Sa panaginip, nagising siya sa tunog ng sanggol. Bumaba siya sa sala at nakita si Ligaya, nakaupo sa mesa, walang damit, nakangiti habang may hawak na puso, pulsating, basa, buhay. Ang paligid ay puno ng dugo, at sa dingding ay nakasulat ng malalaking letra. Bata na, pero hindi bata. Bukas, isa sa inyo ang kukunin. Nagising si Rogelio sa pawis at hingal, at sa kanyang tabi, wala si Minda.
Tumayo siya at lumabas ng kwarto at narinig ang mahinang pag-iyak mula sa silong. Bumaba siya. Sa dulo ng hagdan, naroon si Minda nakaupo sa lapag, yakap si Ligaya, pero umiiyak. Min! Anong nangyari? Humarap si Minda. Namumugto ang mga mata at namumutla. Hindi siya sanggol, Rogelio. Hindi siya sanggol. Kabanata 3, ang babaylan sa gubat. Simula ng paglalakbay. Madaling araw, habang natutulog pa si Minda at mahimbing ang katahimikan ng buong bahay, lihim na lumabas si Rogelio. Sa kanyang baywang ay nakasukbit ang isang gulok, at sa likod niya ay isang sako na may lamang tuyong isda at bigas, regalo para sa matandang babaylan na balita niyang nakatira sa loob ng gubat sa Sitio Alitaptap. Hindi na siya naghintay ng sikat ng araw. Hindi siya makapaghintay pa. Ang mga mata ni Ligaya noong nakaraang gabi ay nananatili sa kanyang alaala, pulang-pula at puno ng gutom. Hindi iyon mata ng isang sanggol. Hindi na ito normal. At kung may makakaalam kung anong klaseng nilalang ang anak namin. Siya yon. Paghahanap sa gubat. Lumakad siya ng halos 2 oras patungo sa gilid ng gubat. Mula sa baryo, sinabi sa kanya ng isang matanda na sundan niya ang mga punong may itim na dahon, isang palatandaan ng teritoryo ng babaylan. Sa bawat hakbang niya sa kabubatan, ang hangin ay lumalamig, ang liwanag ng araw ay tila pinipigilan ng mga sanga, at ang katahimikan ay nagiging malagim. May mga tunog na gumagapang sa paligid, tila may sumusunod. Minsan ay may mga anino siyang nakikita sa gilid ng kanyang paningin. Mga puting mata na sumisilip sa pagitan ng mga puno. Ngunit pinilit niyang huwag bumalik. Sa halip, inusal niya ang luma nilang panalangin. Tabi-tabi po. Huwag po sana kayong magalit. Tao po, hindi po ako nanggugulo. Ang kubo ng babaylan. Sa gitna ng gubat, sa isang mabatong bangin, nakita niya ang isang maliit na kubo na napalilibutan ng mga duhat na puno at matandang puno ng balete. Sa labas ng kubo ay may mga palatandaan ng babala, mga uwak na nakatali, tuyong palaspas, at itim na bato na hugis mukha ng sanggol. Paglapit niya, lumabas ang isang matandang babae, baluktot ang likod, mahaba ang puting buhok, at may mga ukit ng sinaunang baybayin sa mga braso. Walang puting ngipin, puro itim ang ipinakita nitong ngisi. Ayan na. Alam kong darating ka. Hindi pa ako nagsasalita. Sagot ni Rogelio nanginginig. Pero matagal nang humihingi ng tulong ang kaluluwa mo. Ang paglalahad ni Rogelio. Sa loob ng kubo, habang umuulan sa labas, isinalaysay ni Rogelio ang buong nangyari. Mula sa kanilang alay sa punso, hanggang sa pagdating ng sanggol, at ang mga kakaibang kilos nito, ang dugo sa laway, ang hindi paglaki, ang paggising tuwing 3:00, at ang bangungot. Tahimik lang ang matanda. Habang nagkukwento si Rogelio, humahawak ito ng tuyong dahon at sinusunog sa gitna ng sahig, na may mga ukit ng ritual sa paligid. Pagkatapos ng kanyang salaysay, tumango ang babaylan. Hindi yan ordinaryong bata. Hindi rin yan tao. Ang tunay na kalikasan ni Ligaya. Ang bata na inuwi ninyo ay hindi anak ng langit kundi anak ng lupa, ng kadiliman. Isa siyang tiyanak, pero hindi lang basta tiyanak. Isa siyang tiyanak na aswang, anak ng isang babaeng aswang na pinaslang sa kabubatan noong nakaraang buwan. Nanigas si Rogelio. Aswang. Anong ibig mong sabihin? Isang buntis na aswang ang pinugutan ng ulo sa punso kung saan kayo nagsakripisyo. Patay na ang kanyang katawan, pero ang kanyang sanggol ay lumabas pa rin, at ang lupa, dahil ginising ninyo, ay nagpasya na ibigay sa inyo ang anak bilang parusa. Hindi siya regalo. Isa siyang tulay. Tulay. Tulay para makabalik ang espiritu ng kanyang ina. Kapag siya ay lumakas, kapag siya ay nakaipon ng sapat na dugo, babalik ang ina. At ang tahanan niyo ang magiging altar ng kanyang pagbabalik. Ang ritual ng pagtukoy. Upang patunayan ang kanyang sinabi, binigyan siya ng babaylan ng isang dahon ng apdong aso at isang balat ng itim na nyog. Inutusan siya nitong pakainin si Ligaya ng pinigang dagta nito. Kapag kinain niya ito ng buong giliw, siya ay nilalang. Ngunit kung siya'y mabulunan o umiyak ng dugo, siya ay anak ng kadiliman. Ngunit binalaan siya ng matanda. Huwag mo siyang susubukang patayin. Hindi mo siya anak pero kinalakhan kanyang ama. Hindi pa siya malakas pero kapag nagising ang dugo ng ina niya, baka ikaw ang unang kunin. Kabanata 4, ang gabi ng dugo. Panimula, tahimik na umaga.
Tahimik ang umaga sa tahanan ni Rogelio at Minda. Sa unang pagkakataon, parang normal ang lahat. Si Ligaya ay nakahiga sa duyan, walang iyak, at nakangiti habang pinaglalaruan ang mga daliri. Ngunit sa mga mata ni Rogelio, hindi na ito inosenteng ngiti. Sa bawat kurba ng labi ng sanggol, sa bawat titig nitong tila alam na alam ang nasa paligid, ay may kasamang pangambang hindi niya maipaliwanag. Habang nagluluto ng almusal si Minda, nilapitan ni Rogelio ang duyan at sinubukang ngumiti. Ligaya. Anak. Pero nang tumingin ito sa kanya, saglit na naging itim ang mga mata ng sanggol. Walang puti. Buo. Itim. Pagkurap niya, bumalik sa normal. Ngiti muli ang sumalubong. Ang paghahanda sa ritual. Kinausap ni Rogelio si Minda sa tanghalian. May kaunting alay akong nakuha mula sa gubat. Tradisyon daw to ng mga matatanda para sa proteksyon. Alay? Kanino? Sa mga espiritu ng lupa. Hindi naman masama. Luma lang. Dala niya ang pinigang dagta ng apdong aso at balat ng itim na niyog tulad ng bili ng babaylan. Habang natutulog si Ligaya sa hapon, inihanda niya ang maliit na kutsara at ipinunas ang dagta sa maliit na puting sinangag, paborito ni Ligaya. Pumikit siya bago ito isubo sa bata. Kung hindi ka tao, ipakita mo. Ang pagpapakain. Pagdilat ng sanggol, agad nitong kinuha ang pagkain. Sumubo ito at sa unang kagat, mumiti. Wala pang ilang segundo, tumigil ang bata sa pagkilos. Nanlaki ang mga mata nito at biglang umiyak. Ngunit hindi karaniwang iyak. Ito ay unggol. Malalim. Galing sa loob. Tulad ng hayop. Mula sa bibig ni Ligaya, lumabas ang makapal na laway na may kasamang malabong dugo. Nanginig ang mga kamay ni Rogelio. Ang sinangag ay bumagsak sa sahig, at sa halip na ituloy ang pag-iyak, bigla itong tumawa, isang tunog na hindi dapat manggaling sa bibig ng sanggol. Mababa. Basag. Hehe. Umatras si Rogelio, at sa kanyang paglingon, nakita niyang gising na si Minda sa pintuan, hawak ang takure. Anong ginagawa mo sa anak natin? Ang sagutan. Hindi natin siya anak, Minda. Bulalas ni Rogelio. Anong pinagsasabi mo? Hindi mo ba napapansin? Hindi siya lumalaki. Tinititigan ka habang natutulog ka. Tuwing 3:00 ng madaling araw, gising siya. Minsan, tumatawa habang umiiyak. Lumingon si Minda sa duyan, kung saan muli nang tahimik si Ligaya. Isa lang siyang bata. Kailangan lang ng pagmamahal. Ngunit sa loob ng isipan ni Rogelio, muling bumalik ang sinabi ng babaylan. Kapag nakita mong gumagapang siya sa kisam, huwag kang kikibo. Ang gabi ng pangyayari. Dumating ang gabi. Habang nagpapakain si Minda, hindi mapakali si Rogelio. Tinali niya sa pintuan ang telang pula na binigay ng babaylan. Tinitigan niya ito. Sa loob ng tela, naroon pa rin ang hibla ng itim na buhok. 2:30 ng madaling araw, naramdaman niyang may malamig na hangin sa loob ng bahay. Nakahiga siya sa papagkatabi si Minda at si Ligaya sa duyan. Pero ang mga kulambo ay tila gumagalaw kahit walang hangin. Tila may humihina sa loob ng silid. 2:57 a.m. Muling dumilat si Rogelio. Tahimik. Ngunit nang lumingon siya sa duyan, wala na roon si Ligaya. Nangangatog ang tuhod niyang bumangon at sa dahan-dahang pag-angat ng kanyang ulo. Naroon si Ligaya. Nakadapa. Gumagapang. Sa kisem. Ang halakhak sa itaas. Hindi ito mabilis. Dahan-dahan ang paggapang. Walang tunog. Ngunit kitang-kita sa mga kuko ng sanggol na tila matutulis na kumakapit sa kahoy ng kisam. At ang ulo ay dahan-dahang umiikot pa kanan, hanggang sa ang mukha nito ay tuluyang nakatingin sa kanya mula sa kisami, baligtad. Itay. Isang tinig na pabulong. Pero hindi boses ng sanggol. Ito ay boses ng babae. Matanda. Galit. Malalim. Itay. Ang kakatok. 3:00 ng madaling araw. Biglang may kumatok sa pintuan. Tok. 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 Hindi malakas. Pero paulit-ulit. Sa ikatlong katok, narinig niya ang boses. Rogelio. Ako to si Minda. Ngunit katabi niya si Minda, natutulog pa. Bumaling siya sa asawa. Gising na. Sino yan?
Tanong ni Minda. Ikaw raw. Napatingin silang sabay sa pinto. Kumakaway ang anino ng babae sa ilalim ng siwang. At mula sa kisame, narinig muli ang tawa ni Ligaya. Hi, hi, hi. Wakas ng kabanata. Sa takot, tinakpan ni Rogelio ang mata ni Minda. Huwag kang kikilos. Anong? Hindi ikaw siya. Huwag kang lalapit. Huwag kang bubukas. Sa harap ng pintuan, nagsimulang bumaluktot ang kahoy. Tila pinipilit itong buksan mula sa labas gamit ang hindi pantao. Tok. 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 At mula sa kisame, unti-unting bumaba si Ligaya, ulo pa rin ang nakatutok pababa, at mumiting may tumutulong dugo sa labi. Ayoko na sa kulungan na to, Itay. Kabanata 5, ang katawan ng ina. Panimula, ang pagkakagising. 3:30 ng madaling araw. Magkayakap sina Rogelio at Minda sa papag, pawis na pawis, nanlalamig, habang si Ligaya ay nakaupo sa tabi nila, tahimik. Parang walang nangyari. Wala na siya sa kisame. Wala na rin ang aninong kumakatok. Parang isang masamang panaginip lang ang lahat. Pero sa ilalim ng liwanag ng lamparang umiilaw sa isang gilid ng bahay, kapansin-pansin ang mga bakas ng maliit na kamay sa kisame, itinim na marka ng dumi at dugo. Si Rogelio ay tila malalim ang iniisip, at si Minda na may pilit pa ring ipinagpipilitan sa sarili na normal ang lahat. Pagod lang tayo, Rogelio, bulong ni Minda. Hindi normal ang paggapang niya sa kisame. Baka multo lang. Hindi siya yun. Tumingin sa kanya si Rogelio. Matalim. Matigas ang tinig. Minda. Gising ka nga. Siya yon. Hindi multo. Anak ng aswang ang anak natin. Ang ugnayan sa punso. Kinabukasan, habang natutulog si Ligaya sa kanyang duyan, nagtungo si Rogelio sa likod ng bahay kung saan naroroon ang punso, ang lugar kung saan sila nagdasal at naghandog ng itlog, asin, at baboy ramu upang humiling ng anak. Dinilaan ng lamig ang hangin. Ang mga damo sa paligid ng punso ay tuyot na tila nasunog. Tila may kakaibang enerhiya sa lupa. Biglang bumigat ang pakiramdam niya. Habang nakatingin sa punso, biglang naglabasan ang mga langgam mula sa gitna nito, itim na itim, malalaki, at tila may mga pakpak. Hindi ordinaryong langgam. Tumalikod siya agad at naglakad pabalik, ngunit sa gilid ng kanyang mata, tila may nakita siyang nakalibing na katawan sa gilid ng punso. Bahagyang nakausli ang isang daliri ng kamay, maitim, mahaba ang kuko, at may nakaukit na simbolo sa balat. Isang salita lang ang pumasok sa isip niya. Ina. Ang babaylan at ang katotohanan. Lumuwas si Rogelio sa kabilang baryo upang muling kausapin ang babaylan. Sa ilalim ng punong balete, naghihintay na ito. Masyado nang huli. Gising na ang dugo. Gusto ko siyang tanggalin sa amin. Ilayo. Papatayin ko kung kailangan. Umiling ang matanda. Hindi mo siya pwedeng patayin. Hindi siya sanggol. Sisidlan siya. Sisidlan ng ano? Ng kaluluwa ng ina niya. Isang matandang aswang na pinatay ng mga taga-baryo ilang taon na ang nakalipas. Ngunit sa kamatayan nito, isinusumpa niyang babalik siya. At ang anak mo ang napiling katawan. Anong ibig mong sabihin? Dumaan ang multo ng matandang aswang sa punso. Hinintay lang niya ang tamang katawan na maihahain. Kayo ang naghandog ng sarili niyong tahanan. Ang bangungot ni Minda. Samantala, sa bahay nila, habang wala si Rogelio, nagising si Minda mula sa isang masamang panaginip. Nasa gitna siya ng kagubatan. Naroon si Ligaya, nakahawak sa kamay niya, ngunit ang katawan nito ay mas matanda, parang batang 8 taon, ngunit may mukha pa ring sanggol. Nakangiti ito. Nay! Halika! Doon si ina. Naghihintay na siya. Dinala siya ng bata sa isang kuweba. Mababang bato. Mapula ang loob. Amoy dugo. At sa pinakaloob, naroon ang isang inaagnas na babae. Buhok na mahaba, itim at basa, nakalatag sa sahig. Kulubot ang balat at nangingitim ang mga kuko. Lumapit ang ligaw na sanggol at pumatong sa katawan ng babae. At biglang nagliwanag ang katawan ni Ligaya. Pagkagising ni Minda, umiiyak siya. At sa kanyang gilid naroon si Ligaya. Gising. Gising na gising. At sinasabi, Nay, napanaginipan mo rin siya, di ba?
Ang tanggapan ng katawan. Pagbalik ni Rogelio sa bahay, nadatnan niyang bumubula ang bibig ni Minda, nanginginig, at hawak-hawak ang tiyan habang si Ligaya ay nakaupo sa dibdib nito, hindi na tulad ng sanggol. Parang isang 6 na taong gulang na bata. Ngunit ang mukha ay ganoon pa rin. Malaki ang mata. Malalim ang titig. Itay. Wala ka na sa amin. Ako na ang haligi ng bahay. Naglabas ng itak si Rogelio at sumugod. Ngunit sa bawat hakbang, tila bumibigat ang kanyang katawan, parang may dumidiin sa kanya mula sa likod ng anino. Hindi siya makalapit. Lahat ng dugo sa bahay na to akin. Lahat ng init, ako ang may-ari. Tumakbo siya palabas, hawak ang itak, at lumingon sa likod, nakatayo sa pintuan si Ligaya, nakangiti, hawak ang kamay ni Minda na wala ng malay. At sa pintuan, ang pinturang pula na minsang isinabit ni Rogelio bilang panangga naging itim. Kumupas. Parang sinipsip ng dilim. Wakas ng kabanata. Habang umuulan ng malakas kinagabihan, nakita ng ilang kapitbahay si Rogelio na walang saplot sa ulan, hawak ang itak, at paulit-ulit na sumisigaw. Ibabalik ko siya sa punso. Hindi namin siya anak. Hindi namin siya anak. At sa kanyang likuran, habang papalayo sa bahay, naroon sa silong ng bubong ang isang maliit na figura nakatingin. Nakangiti. Walang galaw. At umuulan ng dugo sa bubong. Kabanata 6, balik sa punso. Panimula, ang simula ng pagtubos. Ang ulan ay tila hindi tumigil mula pa kagabi. Ang buong baryo ay nabalot sa malamig na ulap at ang mga ilawan sa kalsada ay parang mga matang patay, nagniningning ngunit walang init. Sa gitna ng lahat ng ito, si Rogelio ay naglalakad patungo sa gubat, hawak ang itak na ngayon ay may nakaukit ng mga simbolong hindi niya maalalang inilagay. Basang-basa siya, nanginginig, ngunit buo ang loob, ibabalik niya si Ligaya sa pinanggalingan nito, sa punso. Ang daang nabubuhay. Habang naglalakad sa makitid na daan sa pagitan ng kakahuyan, napansin ni Rogelio ang pagbabago sa paligid. Ang mga punong dati pamilyar ay tila naging mas matangkad, mas makapal ang dahon, at ang mga ugat nito ay parang gumagapang sa lupa na animoy mga kamay na sumusubok humawak sa kanyang mga paa. Sa bawat hakbang niya, may naririnig siyang mahihinang boses. Hindi mo na siya maibabalik. Isa ka sa kanila ngayon. Ina niya'y muling isisilang sa pamamagitan ng dugo mo. Huminto siya at tinutok ang itak sa hangin. Hindi. Anak ko siya. Ako ang ama niya. Ngunit sa halip na tugon, ang lupa ay gumalaw. Umangat ang isang punso sa kanyang harapan, hindi ang dating punso, kundi isang mas malaking anyo nito, tila bagong buhay, at nangingitim ang mga damo sa paligid. Sa gitna ng punso ay may butas, isang lagusan. Ang engkantadong lagusan. Lumapit si Rogelio, nag-aalangan. Ang hangin mula sa lagusan ay malamig at mabaho, amoy nabubulok na karne at lumang dugo. Ngunit may humihila sa kanya, isang puwersang hindi niya maipaliwanag. Pagpasok niya sa loob, para siyang nalunod sa liwanag at dilim ng sabay. Pagdilat ng kanyang mga mata, nasa ibang mundo na siya, isang lugar na hindi natural. Ang mga puno rito ay may mukha. Ang lupa ay may tibok. At ang langit ay kulay uling. Sa gitna ng lugar na iyon ay may 3 engkanto, matatandang babae na may mahahabang buhok at balat na parang alikabok. May hawak silang mangkok ng dugo. Ama ng katawan. Dumating ka na. Dala mo ba ang handog? Ang iyong hininga. Gusto ko lang siyang ibalik. Hindi siya akin. Tumawa ang isa sa kanila, matinis at masakit sa tainga. Hindi mo na siya maibabalik. Dahil sa bawat araw na lumilipas, ay nagiging siya ang ina. At ang iyong asawa. Siya ang magiging huling katawan. Ang pagtakas. Biglang sumigaw si Rogelio. Tumakbo siya palayo sa 3 engkanto, pilit tinatakasan ang mundong iyon. Ngunit sa bawat hakbang, lumalalim ang kanyang nilalakaran. Ang lupa ay naging malagkit na parang laman. Ang mga puno ay sumusubok siyang yakapin. Isa sa mga mukha ng punong kanyang nadaanan ay kamukha ng kanyang asawa, umiiyak, duguan, at may punit sa labi. Rogelio, tulungan mo kami. Tumakbo siya ng mas mabilis hanggang marating niya ang isang pulang ilog. Sa kabilang dulo ng ilog ay isang batang babae, si Ligaya. Ngunit hindi na siya sanggol. Hindi rin bata. Parang babae na siya, dalagita, ngunit may mukha pa ring tila sanggol, malaki ang ulo, mapupulang mata. Itay.
Nakangiti ito. At sa kanyang likuran ay isang multo ng babae, kulubot, duguan, nakalugay ang buhok, may mahahabang kuko, at unti-unting pumapasok sa katawan ni Ligaya. Ang pagharap sa katotohanan. Wala nang magawa si Rogelio. Lumuhod siya at sumigaw sa langit. Diyos ko! Ano ba ang kasalanan ko? Anak lang ang hinihiling namin. Isang anak lang. Mula sa likod niya, lumitaw muli ang tatlong engkanto. Hindi anak ang ibinigay sa'yo. Ang ibinigay ay pinto. Pintuan para sa ina ng mga itim na dugo. Lahat ng lalaking nagmamakaawa sa punso, binibigyan ng kapalit. At ikaw ang isa sa mga huli. Hindi mo na siya maililigtas. Pero pwede ka pang pumili, ikaw o ang asawa mo ang isusunod na katawan. Nabitawan ni Rogelio ang itak. Nanginginig. Nangingilid ang luha. Ako na lang. Ako na lang. Wakas ng kabanata. Ngunit bago pa man siya makalapit sa engkanto, biglang lumiwanag ang paligid. May malakas na tunog ng pag-uga ng lupa. Ang punso sa labas ng mundong iyon ay nagbukas. Mula rito ay lumabas ang isang matandang babae, ang babaylan. May dala siyang apoy. May dalang abo ng lumang anito. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa isinisilang ng buo ang ina. Tumakbo ang babaylan papasok sa mundo ng mga engkanto. Nagtama ang kanyang apoy sa dilim ng lugar na iyon at nagsimula ang sunog ng kaluluwa. At si Rogelio, nasa gitna. Pipiliin ba niyang magsakripisyo? O tatakas muli? Kabanata 7, ang apoy at ang dugo. Panimula, 2 daigdig, isang kapalaran. Sa pagitan ng mundong ating alam at ng daigdig ng dilim, nagsimula ang isang labanan na hindi basta pisikal, ito ay sagupaan ng espiritu, ng pananampalataya, at ng pinakaugat ng kabutihan at kasamaan. Sa gitna ng mundong iyon, ang babaylan na si Aling Ulay ay nakatayo, ang kanyang katawan ay baluktot sa edad, ngunit ang espiritu ay tila apoy ng araw. Sa kanyang kamay ay may hawak na palaspas na pinainitan sa apoy ng anito, at sa kanyang bibig ay umaalingaw-ngaw ang sinaunang dasal ng pagtaboy. Huwag kang sumilang mula sa katawan ng walang malay. Hindi ikaw ang anak, hindi ikaw ang ina. Sa alab ng liwanag, bumalik ka sa lupa. Ang lupa ay umuga. Ang mga puno na may mukha ay nagsimulang tumulo ng dugo. At mula sa madilim na ulap, bumaba ang isang nilalang, ang ina ng mga itim na dugo. Pagpapakita ng tunay na anyo. Ang ina ay hindi na tao. Siya'y isang tambalan ng bangkay, sanggol at matandang babae. May 6 na mata sa kanyang mukha, 3 bunganga sa tiyan, at bawat hakbang niya ay nag-iwan ng abo. Si Ligaya, na ngayoy tila dalagita, ngunit may mukha pa ring tila walang muwang, ay nakatayo sa likuran ng nilalang, hawak ang duguang manika. Inabulong ni Ligaya, walang emosyon. Ang tinig na nilalang ay hindi lamang maririnig, nararamdaman ito sa loob ng dibdib ni Rogelio. Ang iyong anak ay katawan na lamang. Ang kaluluwa ay akin na. At kung hindi mo ako papayagang isilang ng buo kayo ang papalit. Ang ritual ng pagpapalayas. Si Aling Ulay ay nagsimulang gumuhit ng bilog sa lupa gamit ang abong puti mula sa sunog na anito. Sa loob nito ay inilagay niya si Rogelio. Hindi ka lalaban bilang lalaki, kundi bilang daluyan ng iyong angkan. Sa pamamagitan mo, mapuputol ang sumpa kung buo ang loob mo. Sinimulan niya ang panunumpa ng pagputol, isang sinaunang orasyon na ginagamit ng mga babaylan upang itakwil ang mga espiritu ng dilim sa lupa. Ngunit may kapalit. Ang sinumang magsagawa ng ganitong orasyon ay hindi na makakabalik sa mundo ng karaniwan. Hindi katawan ang kanyang iiwan, kundi ang sarili niyang anino. Sakripisyo ng apoy. Bawat hakbang ng ina ng itim na dugo ay nagiging mas malapit kay Ligaya. Si Minda, na nagising na sa mundo ng mga engkanto, matapos hilahin ng espiritu mula sa kanilang bahay, ay nakagapos sa isang puno ng laman. Tumutulo ang dugo sa kanyang paa dahil sinimulan na ng ina ang ritual ng pagsanib. Minda! Sigaw ni Rogelio. Ngunit hindi siya makalabas sa bilog ng abo. Sa bawat paglabag ay tila pinupunit ang kanyang balat. Kaya't pinili niyang ipikit ang mata at sumabay sa dasal ng babaylan. Sa ikatlong ulit ng orasyon, isang matinis na hiyaw ang bumalot sa paligid. Si Ligaya ay nagsimulang sumuka ng itim na likido. Ang kanyang balat ay namutla. Ang kanyang mga kuko ay lumaki. Sa mga mata niya ay nakita ni Rogelio ang isang pamilyar na mukha, ang babae sa kanyang panaginip, ang ina ng bata mula sa punso. Ang pag-angat ng liwanag.
Sa huling bahagi ng dasal, inialay ni Aling Ulay ang kanyang sariling palad sa apoy. Sinindihan niya ito gamit ang apoy ng anito. Sumigaw siya ng huling dasal. Sa apoy ng mga nawalan ng anak, sa abo ng mga inulila ng dilim, ibinabalik ka sa pagkamatay. Ang buong paligid ay nagliyab. Nasunog ang mukha ng ina. Pumutok ang tiyan nito, at mula rito'y lumabas ang napakaraming insekto, mga alitaptap na itim, mga uod na sumisigaw. Ang apoy ay gumapang sa katawan ng ina hanggang sa siya'y matunaw. Ngunit sa huling sandali bago siya mawala, tinawag niya si Ligaya. Anak ko. Sa huling pagkakataon. At tumulo ang isang itim na luha mula sa mata ng bata. Pagbalik sa katawan. Sa pagbukas ng liwanag, bumalik ang mga anino sa kanilang katawan. Si Minda ay nahulog mula sa puno. Si Rogelio ay bumagsak sa lupa. At si Ligaya ay naging sanggol muli. Tahimik. Payapa. Wala nang kasamang amoy dugong laway. Wala nang mga matang pula. Sa unang pagkakataon, natulog si Ligaya ng mahimbing sa mga braso ng kanyang ina. Ngunit si Aling Ulay ay hindi na nila nakita pa. Ang bilog ng abo ay naiwan sa lupa, umiikot pa rin kahit walang hangin. Huling eksena. Habang paalis na ang mag-anak, papalayo sa punso, biglang tumigil si Ligaya sa pag-iyak. Dahan-dahan siyang tumingin kay Rogelio, saka nagsalita. Tay. Ngunit ang tinig ay hindi pangsanggol. Ito'y matinis, matanda, at puno ng galit. Hindi pa tapos ang ritual. Kabanata 8, ang gising ng ipinanganak sa dilim. Panimula, isang tahimik na umaga. Lumipas ang isang linggo matapos ang sagupaan sa punso. Ang paligid ng bahay ni Rogelio at Minda ay muling tahimik. Ang mga ibon ay muling kumakanta, ang hangin ay sariwa, at ang gabi ay muling bumabalot ng katahimikan. Sa unang pagkakataon mula nang dumating si Ligaya, nakaramdam ang mag-asawa ng tila normal na buhay. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Dahil ang mga nilalang na isinilang sa dilim ay hindi basta-basta umaalis. Lalo na kung ang kanilang layunin ay hindi pa natutupad. Binalik na sanggol, bagong nilalang. Nang araw na yon, habang nagpapaligo si Minda kay Ligaya, napansin niyang may kakaiba sa balat ng bata. Sa halip na kumupas ang mga ugat na dating tila madilim sa ilalim ng kanyang balat, ito'y naging mas matingkad. Para itong sinulid na asul na unti-unting bumubuo ng isang simbolo sa kanyang likod, parang sigil o orasyon na hindi gawa ng tao. Rogelio, tingnan mo ito, sabi ni Minda habang pinupunasan ang bata. Lumapit si Rogelio at natigilan. Ang simbolo ay pamilyar. Nakita niya ito sa isang lumang balangkas ng punso na binanggit ni Aling Ulay, ang tanda ng pinaglihi sa lupa't dugo. Ang mga panaginip ni Rogelio. Simula nang umuwi sila mula sa gubat, gabi-gabi ay binabagabag si Rogelio ng mga panaginip. Sa kanyang panaginip, si Ligaya ay hindi bata, isa siyang dalaga na nakaupo sa isang trono ng mga ugat. Sa kanyang harapan ay nakaluhod si Rogelio, duguan, walang mata, habang si Ligaya ay tumatawa. Binigyan mo ako ng daan. Ngayon, ako ang pintuan. Pagkagising niya, palaging may isang bakas na naiwan, itim na luha sa una ng bata. Ang pagbabalik ng banta. Isang gabi, habang natutulog ang mag-asawa, nagising si Rogelio sa tunog ng basag na pinggan. Sa paglabas niya ng silid, nakita niya si Ligaya na nakatayo sa gitna ng kusina, hawak ang kutsilyo. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang kanyang labi ay bumubulong ng mga salitang walang kahulugan. Gamit ang balat, gamit ang buto, bumangon mula sa lupa ang anak ng pangako. Agad siyang lumapit at inagaw ang kutsilyo. Nang mabitawan ni Ligaya ito, bigla siyang napahagulgol, isang sigaw ng takot at sakit. Tila gising siya sa bangungot. Ang pagtawag muli sa diwata. Sa desperasyon, binalikan ni Rogelio ang pinagsunugan ni Aling Ulay. Ngunit wala na roon ang bakas ng bilog, wala na rin ang katawan ng babaylan. Sa halip, sa gitna ng lupa ay may bagong punso, at sa ibabaw nito ay may lumang laruan, ang manikang minsang hawak ni Ligaya. Habang nakatayo siya roon, may boses na bumulong sa hangin. Ang sinimulan ay kailangang tapusin. Sa araw ng buwan ng dugo, muling isisilang ang ina. Ang babala ng matanda. Sa takot, dumiretso si Rogelio sa isang matandang albularyo sa kabilang baryo, si Mang Itok, isang kilalang tagabasa ng anino at lahi ng sinaunang Katalonan. Dinala niya ang larawan ni Ligaya, at nang tiningnan ito ni Mang Itok, agad niyang isinumpa ang larawan. Hindi yan bata. Isa yang sisidlan.
Isa iyang pugad ng kaluluwa. Kapag sumapit ang ikasyam na gabi ng buwan, bubukas ang katawan niyang parang itlog, at ang nilalang sa loob ay hahanap ng bagong katawan upang lubusang mabuhay. Paano namin siya maililigtas? Hindi na siya maililigtas. Pero maaaring iligtas ang mundo sa kanya. Ang dugo bilang susi. Isiniwalat ni Mang Itok ang tanging paraan upang mapigilan ang tuluyang pagsanib, isang orasyon ng pagkatanggal ng laman, isang ritual na mag-aalis sa espiritu ng aswang mula sa bata, ngunit kailangang isagawa bago pa ito lubusang magising. Ngunit may kabayaran, kailangan ng dugo ng ama, ang dugo ni Rogelio, na ibubuhos sa bibig ng bata habang binibigkas ang orasyon sa hating gabi. Kung ito'y hindi gagawin sa oras, ang espiritu ay mananatili, at ang katawan ni Ligaya ay magiging ganap na kasangkapan ng dilim. Paghahanda para sa huling gabi. Sa pagbabalik nila ni Minda sa kanilang bahay, kapwa sila balisa. Nagdesisyon silang itago si Ligaya sa loob ng isang bilog ng asin at abo ng anito, batay sa gabay ni Mang Itok. Ipinagpaumanhin ni Rogelio ang gagawing sakripisyo. Alam niyang isang maling hakbang lamang ay maaaring humantong sa pagkawasak hindi lang ng kanilang pamilya, kundi ng buong baryo. Sa sumunod na araw ay sasapit ang ikasyam na gabi. At kasabay nito, ang hating gabi kung kailan gigising ang nilalang sa katawan ni Ligaya. Kabanata 9, Orasyon ng pagkatanggal ng laman. Panimula, ang hating gabi ay papalapit. Tahimik ang buong baryo habang papalapit ang gabi ng ikasyam na araw mula nang ipanganak si Ligaya. Sa bahay ni Rogelio at Minda, nag-ipon ng lakas ang mag-asawa at ang babaylan na si Mang Itok. Naghahanda sila para sa pinakamahalagang ritual sa kanilang buhay, ang orasyon ng pagkatanggal ng laman. Ang ritual. Sa gitna ng sala ay inilagay nila ang isang bilog na gawa sa asin, abo ng mga pinatay na aswang, at mga halamang gamot na sinunog. Sa loob nito ay si Ligaya na ngayoy tila mahimbing na natutulog. Si Mang Itok ay may hawak na lumang kaban na puno ng mga lumang aklat, tapos may mga kandelang pula at itim sa paligid. Sa bawat kandila ay nakaukit ang mga sinaunang simbolo. Magsisimula tayo pagdating ng hating gabi, anya. Dito natin haharapin ang kaluluwa ng aswang at ilalabas ito sa katawan ni Ligaya. Simula ng ritual. Dumilim ang paligid at unti-unting nanlilimahid ang hangin. Si Ligaya ay nagising sa loob ng bilog, tumingin sa mga nakapaligid na may malamig na ngiti. Ang kanyang mga mata ay naging itim, walang kislap ng inosente. Si Rogelio ay lumapit, hawak ang kutsilyong may palamuti ng bakal na ipinasa ni Mang Itok. Ang kutsilyo ay ginawa mula sa bakal ng lumang krus na inilagay sa apoy ng punso. Hindi ito para saktan si Ligaya, paliwanag ni Mang Itok, kundi para hatiin ang laman at espiritu. Ang pag-uusap ng dalawang mundo. Nagsimula ng basahin ni Mang Itok ang orasyon, isang halimaw na wika na bumabalot sa paligid ng malamig na hangin. Ang mga salitang lumalabas sa bibig niya ay tila mga pang-akit para sa anino ng aswang na nananahan sa loob ni Ligaya. Lumabas ka, anino ng dilim, anak ng itim na dugo. Sa kabilang banda, si Ligaya ay lumuhod at nagsimulang kumontra sa ritual. Ang kanyang boses ay naging isang nakakatakot na halakhak ng bata at demonyo. Hindi ako alis. Ako ang tunay na anak at ang laman na ito ay ililigtas ko. Ang labanan ng espiritu at katawan. Habang nagpapatuloy ang orasyon, unti-unting nagkaroon ng sigalot sa pagitan ng kaluluwa ni Ligaya at ng aswang na nananahan dito. Ang katawan ni Ligaya ay nanginginig, at sa bawat pangungusap ni Mang Itok, tila nagiging malabong imahe ang mukha ng bata, napapalitan ng isang halimaw na may malalaking pangil at mga matang naglalagablab. Si Rogelio ay naghirap hawakan ang kutsilyo sa kanyang kamay, habang pinipilit niyang manatiling matatag sa tabi ng kanyang anak. Tay, tulungan mo ako! Sigaw ni Minda habang hawak ang kamay ni Ligaya. Ang sakripisyo ni Rogelio. Sa isang sandali, tumigil ang orasyon. Biglang tumayo si Ligaya, at ang aswang na nasa loob niya ay nagpakita ng buong anyo, isang nilalang na may mahabang kuko, balat na parang nabubulok, at isang malupit na ngiti. Kung hindi mo ako bibigyan ng katawan, kukunin ko ang sayo. Tumingin si Rogelio sa kanyang anak, ang dating inosenteng sanggol na ngayon ay isang halimaw. Sa matinding pag-ibig bilang ama, nagdesisyon siyang gawin ang huling hakbang. Isinaksak niya ang kutsilyo sa kanyang palad, at piniga ang dugo na dumaloy pababa sa bibig ni Ligaya habang ipinagpapatuloy ni Mang Itok ang orasyon. Ang paglabas ng anino. Habang umaagos ang dugo, nagsimula ang isang makapal na usok na itim ang kulay na lumabas mula sa katawan ni Ligaya.
Ang usok ay unti-unting bumuo ng isang nilalang na may malalaking pakpak at mapulang mga mata, ang tunay na aswang na sanggol na inilihim ng dugo ni Rogelio. Sumigaw ito ng mataas at sumabog sa liwanag. Ang katawan ni Ligaya ay muling naging inosente, natulog na parang wala nang iniwang bakas ng kadiliman. Ang pagpapagaling at paglilinis. Matapos ang ritual, nagdasal si Mang Itok at nilinis ang bahay gamit ang mga halamang gamot. Pinahid ni Minda ang malamig na pawis ni Ligaya habang natutulog ito ng mahimbing. Hindi pa tapos, bulong ni Mang Itok. Ang laban para sa kaluluwa ni Ligaya ay nagpatuloy. Ngunit ngayon, siya ay ligtas hanggang sa susunod na pagsubok. Huling eksena, ang tanda ng dugo. Habang humihimbing na si Ligaya, napansin ni Rogelio ang isang maliit na pila sa kanyang kamay, isang marka mula sa kutsilyo. Sa ilalim nito, tila may isang pulang-pulang simbolo, kumikislap sa dilim. Ang dugo ay hindi basta dugo, ito ay tanda ng sumpa. Kabanata 10, ang huling pagkikidlat. Panimula, ang kalmado bago ang bagyo. Makaraan ang ritual sa Kabanata 9, muling bumalik ang katahimikan sa bahay ni Rogelio at Minda. Si Ligaya ay tila normal na sanggol, tahimik, mahimbing ang tulog, at hindi na muling nagigising tuwing 3:00 ng madaling araw. Sa unang tingin, panalo na ang pamilya laban sa sumpa. Ngunit alam ni Rogelio na ang tunay na laban ay hindi pa tapos. Ang marka sa kanyang kamay ay paalala ng madilim na lihim na nakakubli sa dugo ng kanilang anak. Ang unang palatandaan ng bagong sumpa. Isang gabi, habang natutulog si Ligaya, napansin ni Minda ang anino sa dulo ng kwarto. Muling nakitang gumagalaw ang mga aninong parang ulap sa paligid ng crib. Hindi ito ang dating mga aninong natural na nagmumula sa ilaw ng buwan, ito ay mabigat, naglalaman ng malisyosong enerhiya. Biglang umilaw ang ilaw, at may narinig silang kakaibang pagkikidlat na hindi nagmumula sa labas ng bahay, kundi mula mismo sa loob. Pagkikidlat sa loob ng bahay. Nagising si Rogelio, nagmadaling bumangon at lumabas ng kwarto upang tingnan ang pinagmulan ng liwanag. Habang naglalakad siya sa sala, nakita niya ang isang kidlat na bumaba mula sa kisam, isang kidlat na may pulang apoy, na pumalo sa sahig at nagliyab ng isang maliit na apoy. Mabilis niyang ginamit ang kanyang katawan upang apusin ang apoy, ngunit nang tingnan niya ang sahig, nakita niya ang isang simbolo na nakaukit sa kahoy, ang simbolo ng sumpa ng aswang, mas matindi at mas makapangyarihan kaysa sa una. Ang lihim na mensahe ng simbolo. Tumawag si Rogelio kay Mang Itok para ipaliwanag ang nangyari. Inamin ni Mang Itok na ang sumpa ay hindi basta-basta matutunaw. Ang dugo ni Rogelio ay naging tulay ng sumpa upang patuloy na umiral, at ang ritual ay nagpaigting lamang ng kapangyarihan ng nilalang. Ang orasyon ay nagsimula lamang ng tunay na digmaan, sabi ni Mang Itok. Ang dugo mo, Rogelio, ay naging susi upang muling maisilang ang aswang sa buong bayan. Ang bagong banta. Habang nag-uusap sila, biglang tumunog ang pinto. Pagbukas ni Rogelio, nakita ang isang matandang babae na may taglay na matalim na mga mata. Siya ay si Aling Ulay, ang babaylan na nawala at hindi nila natagpuan bago. Hindi ako naglaho, ang mahina niyang sabi. Ako ang tunay na tagapangalaga ng punso, at ngayon, ang sumpa ay hindi na nakapaloob sa bata lamang. Dahil sa dugo mo, Rogelio, buong probinsya ang nakataya. Kailangan nating tapusin ito dito at ngayon. Ang huling ritual. Nagdesisyon ang magkasama na isagawa ang huling ritual, isang pagsasama ng lakas ni Mang Itok, Aling Ulay, at ng mag-asawa upang putulin ang sumpa ng tuluyan. Kailangan nilang bawiin ang dugo na ipinagkanulo ni Rogelio sa sarili niyang katawan. Ang sakripisyo ni Rogelio. Sa gitna ng gabi, nagsimula ang ritual sa loob ng punso. Pinag-isang lakas ang dasal, apoy, at mga halamang gamot. Isinuko ni Rogelio ang huling patak ng kanyang dugo bilang pagsuway sa sumpa. Habang ginaganap ang ritual, muling nagpakita ang aswang, mas malakas, mas nakakatakot, at mas mapanira kaysa dati. Ang laban ay naganap sa pagitan ng mga tao at nilalang ng kadiliman. Ang pagwawakas ng labanan. Sa huling sandali ng ritual, si Minda ay tumulong sa pagbulong ng orasyon habang si Rogelio ay humarap sa aswang gamit ang kanyang buong lakas upang hadlangan ito. Isang kidlat ang bumalot sa paligid ng punso, at ang aswang ay naglaho ng parang usok. Epilogo, bagong umaga, bagong pag-asa. Sumapit ang bukang liwayway, at ang buong probinsya ay tila bumalik sa normal. Si Ligaya ay muling naging inosenteng bata, at ang sumpa ay tila nawala. Ngunit sa kamay ni Rogelio, natitira ang isang maliit na peklat, paalala ng sakripisyong ginawa,
at ng madilim na bahaging kanilang nilabanan. Hindi ito ang wakas, sabi ni Mang Itok. Ang kadiliman ay laging nandyan, nakahandang bumalik sa mga puso ng tao. At sa isang sulok ng punso, may isang munting anino na dahan-dahang gumagalaw, naghihintay sa susunod na pagkakataon, tapos na ang kwento ng tiyanak na aswang. Nakaligtas nga ba talaga sila? O baka simula pa lang ito ng mas malalim na kasumpa-sumpang kwento? Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, i-like mo na ang video, mag-subscribe, at huwag kalimutang i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod na mga nakakakilabot na kwento. May gusto ka bang ipakwento? O may sarili kang kwentong kababalaghan? I-comment mo lang sa baba. Ito ang mundo ng dilim, misteryo at katatakutan. Hanggang sa muli at mag-ingat ka sa bata na hindi lumalaki.